Mga bandang 9:00, naramdaman kong pumasok na sa kwarto si ate. Parang mantika matulog si ate. Siguro dahil sa pagod niya sa mga gawaing bahay at pagkukonsumisyon sa akin. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, ay dahan-dahan akong bumaba ng kwarto ko at lumabas ng bahay. Dinaanan ko sa garahe ang aking motorsiklo at dali-daling nagpunta sa may hotel. Kitang-kita ko ang room 243. Agad kong isinuot ang aking maskara at pinindot ang doorbell ng 3 beses. Pagkatapos nun ay kumatok ako ng 1 beses. Nagpalingon-lingon ako at tila walang katao-tao sa lugar na yon. Natatakot ako na baka isang malaking prank lang ito ni Miko at kung sino pang may tao. Habang nag-iisip ako, biglang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang isang babae na tingin ko ay nakamaskara ng kulay itim na tila pusa ang anyo. Nakakamiseta siya at maikling short. Agad na nakaramdam ako ng kakaiba. Alam nyo na yon para sa aming mga lalaki. Hinila niya ako sa loob. Isinara ang pinto at sinabing, "Hello sir, maaaring isuot nyo itong maskarang ito?" Sabay turo sa maskara na nasa kaliwang kamay niya. Half face ito. Kita ang bunganga, katulad ng suot niya. Bahagyang matining ang kanyang boses. Madilim sa hallway ng kwarto, kaya hindi namin makita ang mukha ng bawat isa. Hindi na rin ako nagtanong at kinuha ang maskara. Tinanggal ko ang suot-suot kong maskara at pumasok sa banyo at saka isinuot ang binigay sa akin ng babae. Sinubukan kong magsalita at tila iba ang tunog ng aking boses. Parang mas malalim ito kumpara sa dati. Ganito pala, sila magpo-provide ng maskara. Tiningnan ko ng maigi at tila may microphone sa gilid ito. Malamang ito ay isang voice changer para maprotektahan ang pagkatao ng mga taong gagamit nito. Lumabas ako sa banyo at nakita ko siya na nasa kama na anyong may kakaibang ginagawa. Teka, hindi pa ba natin pag-uusapan ang bayad? Tanong ko. Mamaya na po yun sir. After nito, mapaglarong sagot niya. Anything goes pa? Tanong ko. Yes po. Masunuring sagot niya. O sige, umpisahan na natin. Agad siyang lumapit sa akin. Sinipat-sipat ako at unti-unti akong inakit. Lumapit ang babae sa akin at unti-unti akong hinawakan sa aking mga braso. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mga labi. Hindi ko napigilan at nilapit ko din ang aking mga labi. Dahan-dahan kaming naghalikan hanggang sa napunta na kami kung saan-saan. Pagkatapos nun, ay unti-unti siyang bumitaw ng halik sa akin. Tumayo siya sa aking harapan at unti-unting nagsayaw na tila ba nagsushow siya sa harapan ko ng pagharap ko sa kanya. Tiningnan ko siya ng maigi. Nakakaakit ang babae. Napakaganda at napakakinis. Napaka-sexy ng kanyang katawan. Pag tinititigan ko siya, ay parang maihahalin tulad ko siya sa aking ate. Hindi ko lang talaga maaninag ang kanyang buong pagmumukha at hindi ko rin marinig ang totoo niyang boses. Hindi ko na inisip yun at ako na ang unti-unting lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya sa kanyang likuran at pumunta sa kanyang labi. Dahan-dahan ito. Dinahan-dahan ko ang paghalik sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang braso. Unti-unti ko siyang pinahiga sa higaan. At doon ay unti-unting gumalaw ang aming kama. Tila narating na nga namin ang rurok ng paraiso. At nang kami ay maghiwalay, ang bawat isa sa amin ay pawisan. Nang matapos ang lahat, ay tinanong ko sa kanya kung okay lang ba ang ginawa ko na yun. Okay lang yun. Malinis ka naman, 'di ba?
din ako ng gamot. Iniabot ko sa kanya ang 2,000 pesos. Nagpasalamat ako at nagpaalam na. 3 oras na pala ang nakalipas. May pasok pa pala ako bukas. 8:00 ng umaga pa ang pinakamaagang klase ko. Iba ang pakiramdam ko kay Mysterious. Bukas, hahanapin ko sa school namin kung sino siya. Binigyan ko pa man din siya ng tanda. Pagka-uwi ng bahay, agad ako nakatulog dahil sa pagod. Ang dami kasing, alam nyo na, 7 a.m. na. Milagro at wala si ate na bumubulyaw sa akin. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa banyo. Pagkatapos ko ay bumaba na at nakita ko si ate na tila puyat at pagod na pagod. Nagluluto ng mga hotdog at itlog. Ate, anong almusal? Tanong ko. Ano sa tingin mo? Sabay turo ni ate sa niluluto niya. Umupo ako at nang pumihit si ate paharap sa akin, nakita ko na meron siyang kulay pula sa kaliwang balikat na malapit sa leeg. Hindi maalis ang titig ko sa bandang balikat ni ate. May pagka-dark blue ang kulay nito na tila, ewan ko, pinanggigilan, parang ganun. Dahan-dahan ihinain ni ate ang kanyang mga niluto. Samantalang ako ay napako pa rin ang tingin sa kanyang balikat. Hoy, bakit kanina ka pa tulala dyan? May ginawa ka na naman bang kalokohan sa school? Usisa ni ate. Ha? Wala ate. Ang ganda mo kasi ngayong umaga. Pambubol ako para mawala ang atensyon ni ate sa akin. Saan mo naman nakuha yan ate? Sabay turo ko sa balikat niya. Ha? Wala to. Nakamot ko lang ng gusto kagabi. Sagot ni ate, sabay takip ng kanyang t-shirt. Ate. Sabi nila mama at papa, bawal ka munang magka-boyfriend ha? Sabi ko nang nakangisi. Ano ngayon kung may boyfriend ako? At alam naman natin na high school ka pa lang. Marami ka nang naging girlfriend ah. Isumbong kaya kita? Banta ni ate. Nag-backfire tuloy ang sinabi ko. Hindi na ate, secret na lang nating dalawa yan. Sabi ko. Good. O sige, pasok na. Pagkatapos kong kumain, ay pumasok na ako sa school. Oh, musta ang experience mo pre? Sabi ng lalaki sa likuran ko. Pagkalingon ko, si Miko pala. Langya pare, legit yung website. Sagot ko sa kanya. Sino bang nadali mo pare? May palatandaan ba ang katawan niya? Nunal, birthmarks. Usisa ni Miko. Hindi ko napansin pre. Medyo madilim kasi dun sa lugar. Red na ilaw lang ang nakikita ko. At saka sa sobrang excitement ay hindi ko na naisip yung mga ganong bagay. Sagot ko. Sayang, malamang isa sa mga babae dito sa school natin ang nadali mo pare. Pahayag ni Miko. Nalagyan ko ng palatandaan sa balikat. Malapit sa leeg pre. Sagot ko. Pagkasabi ko nito kay Miko, ay bigla kong naalala yung kulay pula sa balikat ni ate. Biglang naglaro sa aking utak na baka si ate yun ah. Agad ako nakaramdam ng kakaiba. Sandali lang pare, CR muna ako. Sunod na lang ako sa'yo sa klase. Paalam ko. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Miko at dali-dali akong pumunta sa loob ng CR para mag-online ang aking CP at buksan ang website. Tinitigan kong maigi ang litrato ni Mysterious. Meron siyang mga litrato na walang suot na damit. Full body, nakaharap at nakatalikod. Agad akong gumawa ng hindi kanais-nais. Biglang sumagi sa utak ko si ate. At ayun na nga, napaligaya ko na naman ang aking mga araw. Ano ba to? Pinagpapantasyahan ko ba ang aking ate? Malayo
Ayaw naman na si Mysterious at si Ate Renalyn ay iisa. Sobrang hinhin ni Ate Renalyn. Samantalang si Mysterious ay bigla kong naisip na meron palang birthmark si Ate Renalyn sa malapit sa batok na hugis letrang S. Bahagyang malaki ito, subalit natatakpan ito ng karaniwan ng kanyang buhok. Agad kong tiningnan ang mga pictures ni Mysterious, subalit wala itong mga pictures na kita ang kanyang batok. Sobrang sabik akong malaman kung sino pa talaga si Mysterious. Bigla kong napansin na online pala siya. Agad ko siyang pinadalhan ng message. Hey, remember me? Oh, hi. Musta? Eto, medyo, alam mo na. Thanks. Alam mo, nagustuhan ko yung ginawa natin. Salamat ha, nagustuhan mo pala. So, kailan ang part 2 natin? Ikaw po, kung kailan mo gusto. Sabay tingin ko sa relo ko, 7 a.m. How about 1 hour from now? The usual place. Sure sir, iwanan ko na lang po yung maskara sa lobby. Sure, see you. Sige po sir. Agad akong tumakas palabas ng eskwelahan. Dumiretso ako sa pinakamalapit na ATM at mag-withdraw ng pera. Pagkabalik ko ng aking motor, ay nagpalit ako ng damit at saka nilagay ko sa loob ang aking uniform. Pagkatapos nun, ay nagpunta ako ng hotel. Pagkadating ko sa lobby, kinuha ko ang maskara na iniwan ni Mysterious sa isa sa mga staff ng hotel. Umakyat ako ng second floor at bago ako pumasok, ay isinuot ko na ang maskara. Pinindot ko ang doorbell ng 3 beses at saka ako kumatok ng 1 beses. Makalipas ang ilang saglit, binuksan na ito ni Mysterious. Napaka-sexy. Yun agad ang unang bumungad sa akin. Kahit bahagyang madilim sa hallway, ay maaaninag mo ang kanyang magandang katawan.